Noah's Ark, ang baha na nagbago sa mundo. Noong unang panahon, matapos likhain ng Diyos ang mundo, dumami ang tao sa lupa. Ngunit sa paglipas ng mga taon, napuno ang mundo ng kasamaan. Ang mga tao ay naging sakim, marahas, at nakalimot na sa Diyos. Sa halip na magmahalan, sila ay nagsasakitan. Sa halip na gumawa ng mabuti, pinili nilang gumawa ng kasalanan araw-araw. Nakita ng Diyos ang lahat ng ito at nalungkot siya sa nangyayari sa kanyang nilikha. Ngunit sa gitna ng madilim na mundong iyon, may isang taong naiiba. Ang kanyang pangalan ay Noah. Si Noah ay matuwid, masunurin, at may takot sa Diyos. Hindi siya sumabay sa kasamaan ng mundo. Pinili niyang mamuhay ng tama, kahit mag-isa lamang siya. Isang araw, kinausap ng Diyos si Noah. Sinabi ng Diyos na lilinisin niya ang mundo sa pamamagitan ng isang napakalaking baha dahil sa sobrang kasamaan ng tao. Ngunit may plano ang Diyos para iligtas si Noah at ang kanyang pamilya. Inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng isang napakalaking barko na tinawag na arka. Ipinaliwanag ng Diyos ang eksaktong sukat ng arka. Mahaba ito, malapad at mataas. Gawa sa matibay na kahoy, may 3 palapag at may isang pintuan lamang. Sinabi rin ng Diyos kay Noah na magdala ng pagkain para sa kanilang lahat. Hindi lang pamilya ni Noah ang ililigtas. Inutusan din siya ng Diyos na magsama ng mga hayop, tig-2 ng bawat uri, lalaki at babae, upang hindi sila tuluyang mawala sa mundo. Sa ilang hayop naman, 7 pares ang pinasama ng Diyos. Sinimulan ni Noah ang paggawa ng arka. Taon nang lumipas at patuloy siyang nagtatrabaho. Habang ginagawa niya ito, pinagtatawanan siya ng mga tao. Sinasabi nila, "Bakit ka gumagawa ng barko? Wala namang ulan." Ngunit hindi pinansin ni Noah ang mga panlalait. Patuloy siyang sumunod sa Diyos. Sa bawat hampas ng martilyo, sa bawat piraso ng kahoy na kanyang ikinakabit, pinapatunayan ni Noah ang kanyang pananampalataya. Hindi niya alam kung kailan darating ang baha, ngunit naniniwala siya na mangyayari ang sinabi ng Diyos. Dumating ang araw na natapos ang arka. Sinabi ng Diyos kay Noah na pumasok na sila ng kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang 3 anak niyang lalaki, at ang kanilang mga asawa. Pagkatapos nito, isa-isang dumating ang mga hayop. Hindi sila hinabol o pinilit. Parang alam nila kung saan sila pupunta. May mga elepante, leon, ibon, ahas, baka, kambing, at napakaraming uri ng hayop. Nang makapasok na ang lahat, ang Diyos mismo ang nagsara ng pintuan ng arka at saka nagsimula ang ulan. Umuulan ng walang tigil, hindi lang ulan mula sa langit, kundi bumuka rin ang mga bukal mula sa ilalim ng lupa. Unti-unting tumaas ang tubig. Ang mga tao na dating tumatawa kay Noah ay nagsimulang matakot. Ngunit huli na ang lahat. Ang tubig ay patuloy na tumaas hanggang sa matakpan ng buong lupa, pati ang pinakamataas na bundok. Sa loob ng arka, ligtas si Noah at ang kanyang pamilya. Ngunit hindi madali ang kanilang dinanas. Ilang buwan silang nasa loob ng barko, napapaligiran ng tubig, alon at mga hayop. Araw-araw, inaalagaan nila ang mga hayop at sinisigurong may pagkain ang lahat. 40 araw at 40 gabi ang ulan. Pagkatapos nito, tumigil ang ulan, ngunit nanatiling mataas ang tubig sa loob ng maraming buwan. Ang arka ay palutang-lutang lamang sa ibabaw ng baha. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsimulang humupa ang tubig. Ang arka ay huminto sa isang bundok na tinatawag na Bundok Ararat. Ngunit hindi pa agad bumaba si Noah. Naghintay siya ng tamang panahon. Nagpalipad siya ng uwak, ngunit hindi ito bumalik. Pagkatapos ay nagpalipad siya ng kalapati. Ngunit bumalik ito dahil wala pa itong mapagpahingahan. Makalipas ang ilang araw, muling nagpalipad si Noah ng kalapati. Sa pagkakataong ito, bumalik ito na may dalang dahon ng olibo sa tuka. Ibig sabihin, may lupa na ulit. Makalipas pa ang ilang araw, nagpalipad muli si Noah ng kalapati at hindi na ito bumalik. Alam ni Noah na ligtas nang bumaba.
Inutusan ng Diyos si Noah na lumabas na sila ng arka kasama ang lahat ng hayop. Isa-isang lumabas ang mga hayop at muling kumalat sa lupa. Ang mundo ay parang bagong simula. Bilang pasasalamat, naghandog si Noah ng alay sa Diyos. Kinalugdan ito ng Diyos at nangako siya na hinding-hindi na niya muling lilipulin ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Bilang tanda ng kanyang pangako, inilagay ng Diyos ang bahaghari sa kalangitan. Sa tuwing makikita ng tao ang bahaghari, ito ay paalala ng awa ng Diyos at ng kanyang pangakong hindi niya iiwan ang sangkatauhan. Ang kwento ng Noah's Ark ay hindi lang tungkol sa baha at barko. Ito ay kwento ng pananampalataya, pagsunod at bagong simula. Ipinapakita nito na kahit gaano kadilim ang mundo, may pag-asa pa rin para sa mga taong nananatiling tapat. At hanggang na ngayon, ang Arka ni Noah ay simbolo ng kaligtasan at ang bahaghari ay simbolo ng pag-asa. Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you.